Papa Dudut. Ako nga pala si April, 30 years old. Hindi lumaki sa mayamang pamilya pero napuno ako sa pagmamahal at kabutihang asal. Pasalamat na lang talaga sa mga magulang kong nagpalaki sa akin. Hindi man nila ako nabigyan ng iba't ibang luho o napag-aral sa mamahaling eskwelahan ay siniguro naman nilang mabubusog ako sa tamang asal at pagmamahal. Masasabi pa rin napakaswerte ko dahil sa ganong klaseng pamilya ako hinatid ng Diyos. Si nanay na lang ang kasama ko ngayon sa buhay. May 5 taon na halos mula noong namatay si tatay. Pero hindi ko naramdaman ang kakulangan sa bahay namin dahil siniguro ni nanay na maitatawid niya ako sa pang-araw-araw. Kaya malaki ang naging pangako ko sa kanya na kahit anong mangyari ay hindi ko siya pababayaan. Ganon ko kamahal ang nanay ko at alam kong mas kaya pa niyang tumbasan ang pagmamahal ko para sa kanya. Mabait at walang tinatapakang tao si nanay. Sa edad niyang 60 ay halos gawin na siyang idolo ng mga kakilala namin. Wala siyang nakasamaan ng loob ni minsan, kaya lagi akong pinupuri ng mga tao at sinasabihan na maswerte ng araw ako na ganong klaseng tao si nanay. Kahit nga sabihin hindi pinagpala si nanay sa pera pero mayaman siyang tunay sa mga kaibigan at kakilala. Sila ang tumutulong sa amin ni nanay sa tuwing nagkakaroon kami ng problema sa pera. At bilang ganti ay si nanay din naman ang gumagawa ng kabutihan sa mga taong yon. Hindi man nila mapantayan yon ng pera pero buong puso pa rin ang pasasalamat ng mga natulungan niya dahil sa sakripisyo niya para sa kanila. Kaya hanggat maaari ayokong mas may masamang tao ang aaligid kay nanay para abusuhin siya. Kaya lang isang araw ay may dumating at alam kong kailangan ko yung paghandaan. Papa Dudut. Mabuti at naabutan kita rito sa bahay, April. Saang basketball court na naman ba kayo tumakbo, Nay? Maupo nga muna kayo. Grabe ang hingal nyo, ha? Ay, nako. Galing nga ako sa basketball court. Paano mo nalaman? Biro lang sana yun pero totoo pala. Anong ginawa nyo sa basketball court? Tumulong ako kina Pastor Ray para mag-abot ng bigas sa mga nasasakupan ng church. Birthday kasi niya ngayon eh. Pa-blessing niya yung bigas na pinamigay. O asan ang bigas natin? Parang tayo lang ang walang natanggap na blessing, ha? Ay nako, hindi na ako kumuha. Mas kailangan nyo ng iba kaysa sa atin. Kaya pa naman natin bumili. Biro lang ulit yun, Nay. Pero bakit nga ba kayo hinihingal na umuwi? Tumakbo ba talaga kayo sa basketball court? Tumakbo ako kagad pa uwi rito mula sa basketball court. May babalita kasi ako sa iyo eh. Mag-aasawa kayo ulit? Maid of honor ako, ha? Ay, alam ko nagbibiro ka lang, pero kilabutan ka naman. Nakapalibot pa sa bahay natin ang picture ng tatay mo. Pag ikaw nadinig niyan, sige ka, hindi ka makakapasok ng langit para makasama siya. Naku, hindi naman natin sure kung nasa langit si tatay ngayon. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi pwede sa impyerno ang tatay mo. Alam mong high blood yon. Hindi kakayanin ng batok niya ang init. Pero mas madali siya makakapagprito ng paborito niyang liempo kung nasa impyerno siya ngayon. Huwag mo nang biruin ng ganyan ng tatay mo. Ibahin na natin ang usapan. Ay, may uuwi. May uuwi? Si tatay ba yan? Uuwi na ba siya rito sa mundo? Ilang maleta ang dala niya? May pasalubong ba tayo? Ay naku, talagang bata ka, oo. Ayaw mo pa talaga magpaawat sa mga biro mo, ha? Last na yon. Sino nga ba kasi yung uuwi? Yung bunsong kapatid ko, ang tia Dina mo. Ah, ganun po ba? Oo!
Tumawag nga kanina sa cellphone ko habang nag-aabot ako ng bigas eh. Binalita sa akin na uuwi siya next week para sa birthday niya. Nagalit pa nga sa akin kanina eh. Minsan na nga lang siya magpaparamdam sa inyo, nagawa niya pang magalit. Hindi naman niya sadya. Nainis lang siya dahil hindi kami magkarinigan ng maayos. Maingay kasi sa basketball court kanina. Hindi niya naman kontrolado yung ingay sa basketball court. Makaunawa naman sana siya. Ay hayaan mo na. Pagod yun gawa ng tambak na trabaho ron sa Australia. Alam mo naman na 4 ang pinasok niyang trabaho doon. Oo nga eh. Lagi niyang pinagyayabang yun sa atin. Dapat lang naman ipagyabang niya yun. Pinaghirapan niya yun eh. Hindi porkit pinaghirapan, dapat nang ipagyabang. Bakit kayo? Ang dami niyong magagandang ginawa hindi lang para sa akin kundi pati sa mga kakilala natin. Pero hindi niyo naman pinagyabang. Magkaiba kasi ang mga tao, anak. Para talagang hindi kayo magkapatid ni Tia Dina. Ang layo ng ugali mo sa kanya. Mapagpakumbaba ka, mayabang siya. Mahirap ako, mayaman siya. Naku, ginawa pang birong estado natin sa buhay. Aba, hindi naman biro yon. Totoo namang mahirap tayo at hindi ko yun kinakahiya. Pero laging pinapamukha sa inyo ni Tia Dina na dapat ikahiya ang estado natin sa buhay. Hindi naman. Baka naman ikaw lang ang nag-iisip nun. Hindi ka lang sanay na nakakasama ang Tia Dina mo. Pero ako, bilang kapatid niya, alam kong hindi naman siya masama. Sige na nga. Alam kong hindi ako mananalo sa ganitong usapan. Kapatid niyo siya eh. Ano bang laban ko ron eh, anak niyo lang ako. Makipagkumpetensya ba sa kapatid ko? Ay nako, hindi sa kinakalabang kita pagdating kay Dina. Gusto ko lang makita mo na may kabutihan ding tinatago ang tiyahin mo. Ang galing nga niyang magtago eh. Hanggang ngayon hindi ko mahanap ang kabutihan niya na sinasabi niyo. Ay, parang nasira ko pa bigla ang mood mo. Pag-usapan na nga lang natin ulit kung sa langit ba o sa impyerno nagpiprito ng liempo ang tatay mo. Hindi ko naman nakasama ng matagal si Tia Dina para sagarin ang panguhusga ko sa ugali niya. Bihira rin siya kung umuwi ng Pilipinas pero madalas kapag umuwi siya ay para laitin at pahirapan si nanay. Ewan ko ba kung bakit hindi man lang makahalata si nanay. Ewan ko kung bakit hindi pa rin magawang magpakita ng sama ng loob si nanay kay Tia Dina. Lalo na kapag harap-harapan na siyang pinapahiya sa mga kakilala namin. Laging pinamumukha ni Tia Dina kay nanay na wala siyang narating at wala ng tsansang may marating pa. Ako po ang nasasaktan noon para kay nanay at gusto ko siyang ipagtanggol pero hindi ko magawa. Lagi kasing sinasabi ni nanay na hayaan ko na. Laging nirarason ni nanay na baka nahawa lang sa ugali ng ibang nakakasalamuhan niya sa ibang bansa, Papa Dudut. Nakapangasawa ng Australiano si Tia Dina at aminado kung maganda siya at ang kutis morena niya ang advantage niya. Yun ang naging dahilan para makabingwit siya ng ibang lahi. Malaki ang naitulong ng kanyang napangasawa para umasenso rin siya sa buhay. Wala silang naging anak by choice, hindi kasi nahilig si Tia Dina sa mga bata. Kaya nga noong bata pa lamang ako sa tuwing umuwi siya ng Pinas noon ay hindi niya ako pinapansin. Sinabi niya na hindi raw siya marunong makisama sa mga bata at inintindi ko na lamang yon dahil may mga ganong tao naman talaga. Pero habang tumatagal, na-realize ko, hindi lang talaga siya marunong makisama sa kahit na sino lalo na yung mga taong hindi niya gusto. Kahit nga mismong si nanay, hindi niya kayang pakisamahan. Doon pa lang ay naisip ko nang magiging komplikado nga ang magiging pagdalaw niya sa Pilipinas, Papa Dudut. Nay, may kailangan po ba kayo? Inaayos ko lang mga gamit ko sa cabinet. Ay, naistorbo yata kita. Mamaya na lang kita kakausapin. Tapusin mo muna yung inaayos mo sa kwarto mo. Patapos na rin naman po ako. Ano po ba yung sasabihin nyo? Pinapapunta kasi ako ng Tia Dina mo sa bahay nila ngayong gabi. Ngayong gabi? Hindi ba sa Biyernes pa ang dating niya?
Napaaga ba ang flight niya? Sa Biyernes pa nga ang dating niya, kaya lang nakiusap siya na kung pwede daw mauna na ako ron sa bahay nila. Dahil Tutulungan ko yung caretaker sa bahay niya para maglinis. parang hindi naman ata tama yun. Kaya naman niya magbayad siguro na maglilinis ng bahay niya. Bakit kailangan ikaw pa yung gagawa nun? Gusto ko rin naman, para maigalaw-galaw ko tong mga buto ko. Alam mo naman kapag nagkakaedad na, kailangan mapatunog na ang mga buto. Para hindi kalawangin ang mga ito. Ayun na nga. Nagkakaedad na kayo kaya hindi na ganun katibay ang mga buto nyo. Mas kailangan nyo na ng pahinga. Ay, napapagod ako magpahinga. Nay, hindi porket bata kayo sa pagtatrabaho dito sa bahay at sa barangay natin ay aabusuhin nyo ng katawan nyo. Ako na nagsasabi sa inyo, tamad ako maghatid ng matanda sa ospital. Bahala kayo. Di magpapahatid ako sa tricycle kapag kailangan ko magpa-ospital. 30 lang naman ang pamasahe eh. Hindi ako nagbibiro, Nay. Ay nako, alam ko nag-aalala ka sa akin. Pero hindi ko naman bibiglain ang katawan ko. Hindi pa rin ako payag. Ibigay mo na to sa akin anak ha. Gusto ko lang naman makatulong sa tiya Dina mo. Hindi niya kailangan ng tulong. Kayang-kaya niya lahat yun. Kaya niyang bayaran kung sino man yung pwedeng mag-asikaso ng bahay niya. Apat ang trabaho niya sa Australia, di ba? Alam ko naman yon. Pero gusto ko lang namang gawin ito para sa kanya. Kasi ito lang naman ang kaya ko ibigay na regalo para sa birthday niya eh. Ay, Nay naman. Alam mo namang hindi ko kayang bumili ng regalo para sa kanya. Hirap nga akong pumasok sa mall at umikot-ikot doon dahil baka makabasag ako tapos hindi ko mabayaran. Ako na lang bahala sa regalo. Parating naman na ang sahod ko. Pero regalo mo na yon para sa kanya. Ay, hindi ah. Ayoko nga siyang regaluhan sa totoo lang. Magbibigay lang naman ako sa kanya para kunwari galing sa inyo. Pwes, mas gusto kong huwag ka na lang maglabas kahit 20 pesos sa wallet mo dahil mas gusto ko ang regalong ibibigay ko sa kanya. Ano, yung paglilinis ng bahay niya? At pag-aasikaso sa birthday niya. Pag-aasikaso? Nay, hindi niyo na kailangan gawin yun. Paniguradong may catering service siya na babayaran. Wala na nga kailangan asikasuhin sa birthday niya. Hindi nga raw siya magpapakater eh. Gusto niya kami mga kamag-anak niya ang mag-aasikaso sa pagluluto at iba pa. Nakatoka na yung ibang pinsan namin sa pagluluto at pag-aasikaso sa mga dadalo. At kayo, anong gagawin niyo? Sinabi niya maghugas na lang ako ng pinggan kasi doon naman daw ako magaling. Walang sebong makakatakas sa akin. Paghuhugasin kayo ng pinggan? Sobrang kuripot na ba niya na hindi siya makapagbayad na maghuhugas ng mga pinagkainan? Magpa-cater na lang siya para hindi na makabala ng iba. Ano ba naman yung maghugas lang ng mga pinagkainan? Kayang-kaya ko yun. Hindi mo na ako mapipigilan doon. Minsan lang nandito ang tiya Dina mo. Gusto ko makatulong sa kanya kahit sa maliit na paraan lang. Kung hindi na kayo mapipigilan dyan, isama nyo na lang ako para may katulong kayo sa pag-aasikaso ng bahay niya at paghuhugas ng pinagkainan. Kayang-kaya ko rin yun. Hindi na nakatanggi si nanay sa sinabi ko, Papa Dudut. Alam niyang kukulitin ko pa siya kapag hindi siya pumayag na isama ako. Ayaw niyang idamay pa ako sa pagtatrabaho niya para kay Tia Dina. Pero kung hindi siya magpapaawat, na pumunta doon ay dapat ay kasama ako. Hinayaan niya akong ipagpatuloy ang pag-aayos ko sa kwarto. Sinabay ko na rin ang pag-iimpake ng mga damit na dadalhin ko sa bahay ni Tia Dina. Ganon din ang ginawa ni nanay. Nang matapos kami mag-impake, chinek muna namin ang buong bahay para masiguradong malinis at maayos yon bago kami umalis. Nang okay na ang lahat ay nagmadali na kaming lumabas ng bahay para pumunta kina Tia Dina. Nag-jeep lamang kami noon at kapwa kami tahimik habang umaandar ang sinasakyan namin. Magkaiba marahil kami ng takbo ng isip ni nanay ng mga oras na yon. Sa isip ko ay minumura ko na si Tia Dina dahil sa nalalapit na pagpapahirap niya kay nanay. Si nanay marahil base sa mga ngiting nakita ko noon sa labi niya. Alam kong excited na siyang makita at matulungan ang kapatid niya. Kahit papaano ay parang nakurot ang puso ko dahil sa nakita ko. Bakit hindi makita ni nanay na inaabuso na siya ni Tia Dina? Sa kabila noon ay lagi pa siyang pinagsasalitaan ng hindi magaganda. Alam kong mabuti ang nanay ko at minsan yon ang dahilan kung bakit ako naiinis sa kanya. Minsan kasi Papa Dudut ay binubulag siya ng kabutihan kaya hindi niya makita ang kasamaan ng iba.
Kaya hindi ko siya pwedeng iwan ng mag-isa sa bahay ni Tia Dina. Sinamahan ko talaga siya dahil kailangan niya ng mga mata para makita Papa Dudut kung ano yung mga mali na sa paligid niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkarating pa lang namin sa bahay ni Tia Dina ay sinalubong na kami ng caretaker niya. Hinati ang dapat na trabaho. Nainis pa nga ako sa caretaker dahil pinasa nito ang mga mahihirap na trabaho kay nanay. Nalaman ko lang sa huli at naiutos na pala ni Tia Dina ang lahat ng yon. At tulad ng dati wala pa ring imik si nanay tungkol doon. Nagmadali kami sa pag-aayos ng bahay, may kalakihan kasi ang bahay ni Tia Dina at mukhang hindi nasikaso ng caretaker noong mga nakaraan. Inako ko ang mga mabibigat na trabaho para kay nanay at halos 2 araw kaming nag-ayos at nagtapo ng mga tambak na gamit. Binili niyo ni Tia Dina dahil gusto niyang bumili ng mga bagong gamit pagdating niya. Sinabi ni nanay na kukunin na lang niya ang mga gamit na itatapon para maggamit namin. Pero sinabi ni Tia Dina na hindi po pwede. Kailangan daw itapon. Wala ring nakuha kahit isang pinggan si nanay. Mabilis nang nalumipas sa mga araw, sumapit na ang Biyernes. Dumating na si Tia Dina kasama nito ang asawa niya. Mabait naman ang asawa niya at pinakisamahan kami ni nanay ng mas maayos. Pero kabaliktaran kay Tia Dina. Unang paghaharap pa lang ay isang damakmak na panglalait na ang inabot ni nanay sa kanya. Tulad nga ulit ng dati, wala pa rin masabing hindi maganda si nanay sa kapatid niya. Pigil na pigil ako noon sa sarili ko na patulan si Tia Dina. Panay kasi ang pisil ni nanay sa braso ko sa tuwing nagbabalak akong sumagot ng hindi maganda sa kapatid niya. Alam kong nakakaramdam na si nanay pero gusto niyang maging maayos pa rin ang lahat. Ang hirap ng kalagayan noon ni nanay, Papa Dudut. Ewan ko kung saan siya nakakakuha ng pasensya at kabutihan. Lalo kung may demonyong nakaharap sa kanya, Papa Dudut. Ano ba naman, ate? Hindi ka ba makabili man lang ng kahit isang bagong bestida? Oh, bakit naman? Mas kupas pa kaya sa basahan sa karinderya yung damit mo eh. Palitan mo naman. Paborito ko kasi ito eh. Prescott, iniregalo pa sa akin to ng asawa ko nung buhay pa siya. Kaya hindi ko magawang itapon. O edi gawin mong basahan para nasa bahay niyo pa rin. Kung wala pa namang butas at hindi pa gutay-gutay, pwede pang pagtiyagaan. Kaya ko pang patawarin ng pagkupas. Ikaw, ang ganda mo lalo, Dina, ha? Bagay sa'yo yung suot mo. Mas lumutang ang pagiging makinis mo. Mahal tong suot ko. Baka kulang pa ang 2 buwang renta sa bahay niyo para makabili ka ng ganito. Mukha naman. Hindi ko natatangkaing tanungin yung presyo niyan at baka mahilo lang ako. Hayaan mo, Nay. Kapag umasenso ako, bibili kita ng 10 ganyan. 10 ganito? Itong suot ko? Magtiyaga na lang kayo sa kung anong kaya nyo lang. Hindi basta-basta ang magdagdag ng luho kung hindi naman kayang panindigan. Wala naman pong masamang mangarap. Wala naman talaga. Pero ingat lang. Huwag masyadong taasan kasi masakit ang bagsak niyan. Nagbibiro lang naman itong si April. Hindi na naman ako papayag na bilhan niya ako ng mahal na gamit eh. Hindi naman ako mahilig sa mga ganyan. Tama naman. Mukha namang sapat na sa'yo yung mga kupas. Alam nyo, Dina, yung birthday mo pala bukas. Paano ba ang gagawin natin? Uulitin ko na naman ba, ate? Pagod ako sa flight ko. Hindi mo pa rin ba naintindihan yung sinabi ko sa'yo nung nakaraan? Naiintindihan ko naman. Baka lang kako may ipapagawa ka pang iba eh. Pwede rin naman ako magluto. Ay, hindi na. Huwag kang dadampot kahit isang rekado sa kusina. Hindi ko gusto luto mo. Hindi magugustuhan ng mga bisita ko. masarap naman po magluto si Nanay. Lutong karinderya lang ang kaya ng nanay mo, April. Para namang hindi mo alam. Ganon din naman po ang mga pinsan nyo. Parehas lang sila ng alam ni Nanay sa pagluluto. Maiha-hire ako para magluto. Hindi ko na kailangan paglutuin ng mga pinsan ko. Bali tutulungan na lang ba nila ako sa paghuhugas ng mga pinagkainan? Hindi. Kaya mo na naman ng mag-isa ang paghuhugas, ate. Gusto kong makasalamuha ang mga pinsan natin kaya hindi ko na sila pagtatrabahuhin pa.
Ay, ayos lang naman yun sa akin. Namiss ka ng mga pinsan natin kaya kailangan ninyong magkwentuhan. Bali si nanay lang ang magtatrabaho para sa birthday nyo? Tama, Ayaw niya bang isali si nanay sa kwentuhan? mas kailangan siya ng mga pinggan. Joke. Hanggang ngayon mapagbiro ka pa rin, Dina. Pero walang halong biro. Ikaw na ang bahala sa paghuhugas ng mga pinggan, ate, ha? Alam kong forte mo ang magtanggal ng sebot na kadikit na kanin sa mga pinggan. Galingan mo, ate. Marami kang huhugasan. Oo naman. Kayang-kaya ko yan. Binida ko nga rito kay April na magaling ako maghugas ng pinggan eh. At proud ka pa talaga. Anyway, nilinis mo na ba yung kwarto namin ng asawa ko? Ako na po ang naglinis. Busy kasi si nanay sa paglilinis ng bubungan nyo at estero. Ah, okay. Kung sakali mang hindi ko magustuhan yung linis ng anak mo, ate, palinis na lang uli, ha? Ay, oo naman. Kayang-kaya ko yan. Mabilis kaming tinalikuran ni Tia Dina pagkatapos noon. Nanginginig ako sa mga sinabi niya kay nanay. Pinakalma naman ako ni nanay at pinaliwanag niya na ganon lang si Tia Dina kapag pagod at puyat. Unawain na lang daw namin dahil aayos din naman ang mood niya kapag nakapagpahinga. Pero hindi naman yon nangyari, Papa Dudut. Kinabukasan sa selebrasyon ng kanyang kaarawan ay tila lumalapa ang ugali niya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang magmataas sa lahat. Pinagyabang din niya kung ano man ang pwedeng ipagyabang sa sarili niya. Hindi niya hinayaan si nanay na makihalubilo sa mga bisita, kahit pa sa mga kamag-anak nila. Nasa kusina lang kami noon at nag-aabang ng mga hugasin. Kapag may dumarating na huhugasan ay mabilis naming inaasikaso. Dahil binilinan kami ng Tia Dina ko na ayaw niyang may madadaanan ng mga bisita niya na may mga nakatambak na hugasin. Hindi pa rin kami kumakain noon. Hindi kami pwedeng kumain sa handa niya. Bago ang selebrasyon, kinain namin ang natirang ulam noong isang gabi sa ref niya. Nagkasya naman yon sa amin. Dinaan na lang namin sa juice na inaabot sa amin ng isang serbedor. Doon ako naiinis, Papa Dudut. Kaya naman pala ni Tia Dina na kumuha ng serbedor, bakit hindi niya magawang kumuha ng maghuhugas ng mga pinagkainan niya? Para naman makapagpahinga na si nanay at makasama na rin niya noon ang ibang mga kamag-anak nilang dumadalo. Alam kong nakakahalata na kahit papaano si nanay pero ayaw niya lang magsalita ng hindi maganda kay Tia Dina. Hanggang sa dulo, talagang ipagtatanggol niya ang kapatid niyang yon kahit gaano pa kadumi ang ugali nito. Nay, Oh, ano yun? magpahinga ka kaya muna. Ha? Eh bakit naman? Kayang-kaya ko naman ang mga ito. Kayang-kaya. Naiinis na ako sa linya mong yan. Eh kayang-kaya ko naman talaga, anak. Kaya ka mas lalong pinapahirapan at inaalipin ni Tia Dina. Kasi lagi mong sinasabi yan. Awat na, Nay, ha? Last mo nang gagamitin ng linyang yan. Pag hindi ko na kaya, sasabihin ko naman sa'yo. Kahit naman hindi mo na kaya, ayaw mo pa rin magpaawat. Kilala po kita. Ayun naman pala eh. Kilala mo naman pala ako eh. Kaya dapat alam mong mas gusto kong manahimik ka na lang kesa pagalitan mo ako. Hindi ko naman po kayo pinapagalitan. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na ayos lang ding magpahinga. Kayang-kaya ko na to. At nakigaya ka pa nga sa linya ko. Pero seryoso, Nay. Pwede kang huminto muna sa paghugas ng pinggan. Kulubot na yung mga daliri mo eh. Babad na masyado sa tubig. Pahanginan mo muna. Labas ka muna roon tapos makapagkwentuhan ka sa mga kamag-anak nyo. At iiwan ka rito? Ay hindi na. Makakakwentuhan ko pa rin naman sila sa susunod. Nandito lang naman kami sa Pilipinas eh. Pero iba kasi ngayon dahil may okasyon. Parang reunion nyo na to. Tsaka para makapag-bonding din kayo ni Tia Dina. Alam mo may naalala lang akong bigla sa kabataan namin ng Tia Dina mo. Nako, nililihis mo na naman ang usapan para hindi kita patigilin sa paghuhugas ng pinggan. Ay, Ay,
seryoso nga ito, anak. Nung bata pa kami, paborito naming gawain yung paghuhugas ng mga pinagkainan. Kapag tapos na kami ng pamilya na kumain, nagmamadali na kami ni Dina para pumunta sa kusina at maghugas. Poso pa nun ang gamit namin. Salitan kami nun. Minsan ako nagbobomba sa poso, siya ang maghuhugas ng mga plato. Tapos magpapalitan kami sa susunod. Close pala kayo dati? Abay, oo naman. Kaya namin paborito ang paghuhugas ng mga pinagkainan kasi nakakapagkwentuhan kami ng mga bagay na hindi namin pwedeng iparinig sa mga magulang namin. Ano ba yung pinagkukwentuhan nyo? Ayun, madalas tungkol sa mga natitipuhan naming binata sa amin o kaya mga reklamo sa mga pinsan namin. Minsan naman, naglalabas kami ng sama ng loob sa mga magulang namin. Basta kapag naguhugas kami ng pinggan, kami lagi ang magkakampi. Lagi kami nakikinig sa isa't isa. Napapagalitan na nga kami madalas ng mga magulang namin kasi natatagalan ng paghuhugas naming dalawa. Paano bang hindi tatagal? Napapasarap kami sa kwentuhan. Nay, pwedeng magtanong. Ano ba yun? Ate, bakit parang nagchichismisan lang kayo dyan? Bakit hindi pa tapos yung mga hugasin? Nakakwento ko lang kasi kay April na paborito nating gawaing bahay itong paghuhugas. Kaya... Wala akong pakialam! Unahin niyo yung paghuhugas ng mga pinggan. Parating na yung mga ibang bisita ko. Dalian niyo! Mas inuuna niyo pa kasi ang kwentuhan eh. Magtrabaho kayo! Umira pa sa amin si Tia Dina bago umalis ng kusina. Hindi na natuloy ni nanay yung kwento niya. Hindi na rin ako nakapagtanong pa kay nanay dahil nagseryoso na ito sa paghuhugas ng pinagkainan. Nakatutok na ito sa pagtatanggal ng mga tumigas na kanin sa pinggan. Inobserbahan ko siya, Papa Dudut, alam kong nasaktan siya sa sinabi ni Tia Dina. Alam kong mahalaga sa kanya ang ala-alang binahagi niya sa akin noong mga bata pa lamang sila. Pero agad yung tinabla ni Tia Dina na para bang hindi yon dapat maalala pa. Nakatungo lamang si nanay at napansin kong nilalabanan lamang niya ang pagluha. Nag-focus na lamang din ako sa paghuhugas at pagkatapos noon ay nagpaalam ako para magbanyo. Hindi naman talaga ako na babanyo ng mga oras na yon pero gusto kong mapag-isa si nanay. Gusto kong mapag-isa si nanay dahil alam kong kailangan na niyang mailabas ang lungkot na nararamdaman niya. Kailangan na niyang pakawala ng mga luha niya. Nagtagal siguro ako sa banyo ng 10 minuto. Pakiramdam ko ay sapat na yon na oras para gumaan ang loob ni nanay at para hindi kami mahuli sa schedule sa paghuhugas sa mga pinagkainan. Tama naman ako. Pagbalik ko noon sa kusina ay nakangiti na si nanay. Pero napansin kong medyo basa pa rin ang kanyang mga mata. Halatang hindi niya napunasan ng maayos dahil nagmadali marahil na tapusin ang pag-iyak niya. Kinurot muli ang puso ko. Muli ako nagpaalam na may kukunin lang sa banyo para maiayos ni nanay ang sarili niya. Papadudot makalipas nga lang ang ilang minuto ay nagbalik na ako. Pagbalik ko ay totoong nakangiti na si nanay at tuyo na rin ang kanyang mga mata. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Madaling araw na natapos ang selebrasyon ng kaarawan ni Tia Dina. Bago magumaga ay natapos na rin kami sa mga hugasin. Wala na kaming lakas noon para maglinis ng katawan. Nagpalit na lamang kami ng damit, Papa Dudut, kahit naglalagkit na kami sa mga tumalsik na bulan ng dishwashing liquid sa amin. Masakit na ang mga braso at likuran namin at hindi pa naaalis ang pagkakakulubot ng balat ng mga daliri namin. Dumiretso na lamang kami sa kwarto ng caretaker para magpahinga na at doon kami pinagstay ni Tia Dina dahil umalis naman pansamantala ang caretaker. Maraming ibang kwarto sa bahay ni Tia Dina pero hindi pinapagamit sa amin. Alam ko ang dahilan pero hindi ko na lamang masyadong iniintindi. Masyado ako napagod sa paghuhugas. Magpapahinga na nga sana kami noon pero kinatok kami ni Tia Dina at sinabing linisan muna namin ang banyong ginagamit ng mga bisita. Aangal pa sana ako pero tumango na lamang si nanay at saka nilinisan yon. Sinamahan ko si nanay sa paglilinis ng banyo para mabilis na siyang matapos.
Kailangan na kasi niyang magpahinga, Papa Dudut, dahil inuubo na siya. Pagkatapos noon ay bumalik na kaming muli sa kwarto at pinatay na ang ilaw para hindi na muling magtangkang kumatok sa pinto si Tia Dina. Maaga pa rin kaming gumising dahil kailangan na naming umuwi. May trabaho pa kasi ako sa hapon at sa totoo lang ay gusto ko na talagang umalis sa bahay ni Tia Dina. Pero nagbago bigla ang plano nang katukin kami ni Tia Dina para sabihin kailangan pa naming manatili sa bahay ng ilang araw. Napakunot noon na lamang ako at bala ko na sanang sumagot ng hindi maganda. Pero tulad ng dati, pinisil muli ni Nanay ang braso ko para hindi ako lumaban, Papa Dudut. Hindi po pwedeng dumito pa kami ni Nanay sa inyo. May trabaho na po kasi ako mamayang hapon. Eh di umuwi ka. Si ate lang naman ang mas kailangan ko rito. Hindi ko po pwedeng iwan si Nanay dito na mag-isa. At ano ba sa tingin mong gagawin kung masama sa nanay mo? Kaya hindi mo siya magawang maiwang mag-isa rito. Ang ibig lang sabihin ni April, Dina, hindi siya sanay na hindi ako kasama sa bahay. Hindi makatulog ang pamangkin mong to kapag wala ako. Hindi ba, April? Ganun nga po. Kung ganon, edi wag ka nalang pumasok sa trabaho mo para makapag-stay ka pa rito. Papasok pa rin siya sa trabaho niya mamaya. Malapit lang naman dito ang opisina niya eh. Paano papasok sa trabaho? Eh kailangan ko pa kayo ngayon hanggang bukas. Para saan po? Maghugas ng pinggan? Tapos naman na po ang birthday nyo. Wala nang huhugasan. Kung meron man, yung mga pinagkainan nyo na lang na mag-asawa. Kaya nyo naman na po siguro yun, di ba? Hindi pa tapos ang birthday ko. Mamayang tanghali pupunta tayo sa resort para ituloy doon ang selebrasyon. On the way na nga ron yung mga kamag-anak natin at ibang bisita ko eh. Napag-usapan na namin to kahapon. Napag-usapan nyo na pala kahapon. Bakit hindi nyo to sinabi sa amin? Para nakapagandaman lang kami. Anong maghahanda pa kayo? Hindi na kailangan. Kung ano na lang ang baon yung damit, sapat na yon. Hindi naman kayo maliligo, makikiparty doon. Maghuhugas ulit kami ng pinagkainan? Oo, konti lang naman siguro yon. Pero mas kailangan ko na magbantay kayo sa mga cottage na rerentahan ko. At saka para may mauutusan. Tagahugas na, tagabantay pa. Utusan pa? Tama! Ganun nga! Matalino rin pala tong anak mo ate, no? Buti hindi nagmana sa'yo. Matalino talaga si April, mabait pa. Proud ako dyan kasi napalaki ko yan ng tama. At saka… Maganda na kayo para makaalis na tayo. Nilista ko na lahat ng mga kukunin sa kusina para baunin natin dun sa resort. Konti lang naman, makakapagpahinga kayo ron kahit papano kasi may ibang mag-aasikaso ng mga kailangan bukod sa inyo. Kung meron naman po palang ibang mag-aasikaso, baka pwedeng pass na kami ni Nanay. Kailangan ko po talaga na magtrabaho mamaya eh. Umabsent nga lang ako kahapon. Babayaran ko na lang kung magkano ang sahod mo ngayong araw. Sumama ka na lang para hindi malungkot tong nanay mo na mag-isa lang siya ron. Paano po kaya ako makipag-bonding na lang sa inyo si Nanay? Isalin niyo na lang po siya sa kwentuhan niyo magkakamag-anak. Ako ang kailangan nilang makasama kasi ako ang balikbayan. Ang nanay mo naman andito lang sa Pinas. Umay na sila sa kanya. Nasabi ko nga yan kay April nung nakaraan. Makakausap ko pa rin naman sila dito sa mga susunod. Ayos na ito, Dina. Mag-enjoy ka sa resort mamaya. Kami nang bahala ni April sa ibang mga kailangan. Ang bilis mo talagang kausap, ate. Yang ugali na yan ang hindi naman na sa'yo ni April. Sayang naman, hindi mapakinabangan. O siya, pakiayos na lang lahat ng mga kailangan natin bago bumiyahe ha. Nakadikit na sa ref yung listahan, pakicheck na lang. Magsha-shower at magkakape lang kami ng asawa ko. Pagkatapos nun, alis na tayo. Nay naman! Parang kinampihan niyo pa si Tia Dina sa pagmamaliit niya sa atin eh. Pasensya ka na anak ha. Wala na rin akong magawa eh. Ayoko namang mamroblema ang kapatid ko. Huli na naman siguro ito. Pagbigyan na natin. Birthday naman niya eh. Naiinis na ako kay Nanay noon na wala na ang pagtitimpi ko sa kabutihan niya. Hindi ko na talaga alam kung paano pa siya ipagtatanggol sa mga pagtanggap niya ng pang-aabuso mula kay Tia Dina. Kahit ako ay nadamay na sa sitwasyon nilang dalawa. Gustuhin ko mang pumasok sa trabaho pero hindi ko nagawa. Hindi ko talaga pwedeng iwan si Nanay nang mag-isa lamang doon sa resort. Alam kong mas lalo lang lalakas ang loob ni Tia Dina
para pahirapan si nanay kapag wala ako roon sa tabi niya. Hindi ko naman mapapayagan yon kahit naiinis na ako kay nanay. Tinawagan ko ang boss ko at nagpaalam, Papa Dudut. Mabuti na lang at naintindihan ng boss ko ang lahat. Pinayagan niya akong umabsent dahil wala naman daw masyadong gagawin sa office. Kaya na raw nila yon. Pero ewan ko ba, mas gusto ko na lang na pumasok sa trabaho kesa sumama kina Tia Dina. Mas gusto ko pang ma-stress sa trabaho kesa ma-stress sa pagiging kontrabida ng tiyahin ko, Papa Dudut. Nang matapos na kami sa pagkuha ng mga kailangang dalhin sa resort ay umalis na rin kami kaagad. Nang nakarating na kami sa resort ay sinimula na ni Tia Dina ang selebrasyon niya para sa part 2 ng kanyang birthday celebration. At tulad ng inaasahan ay tagahugas muli kami ng pinagkainan. Pinagbantay din kami ng mga cottage at ginawang utusan lalo na kapag may ipapabili. Mas gusto ko pa ang part 1 ng birthday celebration ni Tia Dina dahil nasa kusina lang kami ni nanay at hindi namin nakikita ang mga kaganapan sa party. Sa part 2 kasi ng birthday celebration niya ay kitang-kita namin ang kasiyahan ng mga kamag-anak namin at ibang bisita habang kami ay walang ibang magawa kundi ang tuparin ang inutos na trabaho sa amin ni Tia Dina. Noong sumapit na ang gabi ay nagligpit na kami ni nanay at ibang kasamahan namin na binayaran ni Tia Dina para tumulong. Kinausap ko si nanay kung pwedeng umuwi na kami at huwag nang magpalipas ng gabi doon. Maski si nanay ay gusto nang umuwi kaya kinausap niya si Tia Dina para magpaalam na kami. At sinamahan ko nga siya, Papa Dudut. Dina, pwede ka bang makausap? Natapos nyo na bang ligpitin yung mga nasa cottage? Ay, oo, tapos na. Nailagay na rin namin sa sasakyan yung mga gamit. Mabuti naman. Matulog na kayo. Maaga tayong aalis bukas kasi sasama ko pa kayo sa mall. Bibili ako ng mga gamit sa bahay ko. Kailangan ko na magbibit-bit. Hindi na po sana kami magpapalipas ng gabi rito at mas lalong hindi na kami makakasama sa mall bukas. At bakit? Bayad ko na yung kwarto nyo. Sasayangin nyo lang yung pera ko? Kailangan na kasi naming umuwi ni nanay. Hindi na ako pwedeng umabsent. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Eh di ikaw na lang ang umuwi. Huwag mong isama ang nanay mo. Kailangan ko ba siya rito para asikasuhin kami ng asawa ko bukas bago umalis? Asikasuhin? April! Hindi pa po ba sapat yung pag-aasikaso namin sa lahat ng kailangan nyo bago pa kayo dumating ng Pinas? Ginawa nyo na nga kaming katulong. Aba, ganyan ka ba naturuang sumagot ng nanay mo? Ano to ate? Ito ba ang pinagmamalaki mong magandang asal ng anak mo? Kung asal lang din naman ang usapan. April anak, okay lang bang iwan mo muna kami ng Tia Dina mo? May sasabihin lang ako. Ayusin mo na mga gamit natin. Ako nang bahala dito. Pero Nay! April, sumunod ka na lang. Sige na anak. Sige na. Ay, sige po. Maayos kaming nakiusap ng anak ko para payagan mo na kaming umalis. Kami pa ang pinagmukha mong masama. Kami na nga itong tumulong sa iyo sa lahat. May usapan tayo ate. Pumayag ka na tulungan niyo ako. Pero wala sa usapan natin, aalilain mo kami. Iba ang pagtulong sa pangangatulong. Hindi mo kami bayaran. Kung bayad lang pala ang gusto mo, edi sige. Babayaran ko kayo. Sabi na pera lang pala talaga ang kailangan nyo. May nalalaman pa kayong pagpapaalam sa akin para makapagtrabaho na si April. Gusto niya lang palang magpabayad. Hindi niyo na lang agad sinabi. Nagpaawa pa kayo. Hindi kami nagpapaawa at mas lalong hindi namin gusto magpabayad sa'yo. Alam mo kung anong gusto ko? Gusto ko makasama ka. Gusto ko ulit na makita ka. Kumustahin ka. Pero ayaw mo. Sinasalubong mo ako lagi ng galit mo. Hindi ko na alam kung bakit ka nagkakaganyan Hindi ka naman ganyan dati. Hindi tayo ganito dati. Ano ba nangyari? Anong nangyari? Sa lahat ng tao, ikaw pa talaga tong walang alam? Bata pa lang tayo, ikaw na tong laging nasusunod sa ating dalawa. Kasi, sabi ng mga magulang natin, ikaw yung panganay. Ikaw yung laging tama.
Kaya ikaw dapat lagi yung sundin. Kaya walang ibang nakitang tama sa akin sina nanay at tatay kasi kinuha mo lahat ng tama. Dina. Makinig ka! Naalala mo kailang beses kitang pinagtakpan sa tuwing tumatakas ka para makipagkita sa mga manliligaw mo noon? Kung paano ako lagi ang pinagbibintangan ni nanay na lumalande, pero ikaw naman tong humahabol sa mga lalaki? Ako pa yung chinismis niya sa mga kapitbahay niya na Makate at Halibarot? Naalala mo kung paano ilang beses kong nililinisan ang kwarto natin para hindi maamoy ni nanay yung sigarilyo mo? At kung paano ako umako ng paninigarilyo mo? Hindi mo alam kung gaano kasakit ang paghampas at pagsampal ni tatay sa bibig ko dahil ang buong akala niya ako ang naninigarilyo sa ating dalawa? Dina, hindi ko naman alam lahat ng... Hindi mo alam kasi wala ka namang pakialam! Puro sarili mo lang ang iniisip mo noon! Puro ikaw lang ang iniisip na protektahan at mahalin ni nanay noon! Kahit bagsak ka na sa klase, ikaw pa rin ito binuburi! Kasi kaya mo silang bulahin! At ako, kahit ilang medalya at matataas na grado ang iharap ko sa kanila, asan ako sa paningin nila? Wala! Hindi nila ako makita kasi yung atensyon nila nasa iyo ng lahat. Kahit ako ang gumagawa ng mabuti, ikaw pa rin ang pinupuri. Kahit ako na yung umasenso sa atin, ikaw pa rin yung nakikita nilang nagpapasaya sa kanila. Patawarin mo sana ako, Dina. Kaya kung masama ang turing ko sa'yo, tanggapin mo! Kasi yan na ang kabayaran sa lahat ng inako kung kasalanan mo noon! Narinig ko ang usapan ni nanay at Tia Dina para ko nang hina sa mga nalaman ko. Hindi ko inakalang ganon nakalalim ang galit ni Tia Dina kay nanay dahil sa mga nangyari sa nakaraan. Doon ko palang totoong naunawaan si Tia Dina. Kaya naman pala. Pero masakit pa rin sa akin na hindi niya magawang mapatawad si nanay. Na hindi niya magawang bitawan ang galit niya gayong sinusubukan namang pagbayaran ni nanay ang lahat. Hindi ko na inabot ang ganong ugali ni nanay at wala na sa mga kakilala namin ang nakakaalam sa ganong naging nakaraan ni nanay. Nagbago na si nanay at masakit sa akin na hindi yon makita ni Tia Dina. Pero hindi ko naman masisisi ang tiyahin ko at masyadong malalim na ang naging sugat niya para magtiwalang muli sa nanay ko. Hindi madaling bitawan ng pait, lalo kung nasanay ka na sa lasa noon. At lagi mo nang hinahanap-hanap kahit ano pang panahon. Hindi muna ako agad nagpakita kina nanay at Tia Dina para makahinga pa sila mula sa naging pag-uusap nila. Naunang umalis si Tia Dina habang si nanay naman ay napaupo sa gilid at tila nanghihina sa naging usapan nilang dalawa. Doon pa lang ako lumapit, Papa Dudut. Niyakap ko si nanay. Hindi namin napag-usapan ang mga nangyari. Alam kong hindi pa ready si nanay para doon. Kaya naman sinabi ko na lamang na mas magandang manatili muna kami roon para maasikaso ang ibang kailangan. Nakangiti ako at sinabing pwede na kaming makapag-enjoy sa resort bago kami umuwi. Ngumiti si nanay kahit kita pa rin sa mga mata niya ang kalungkutan. Inaya ko siyang maglakad-lakad sa resort para makahinga siya. At nang medyo makalayo-layo na kami, sa paglalakad ay saka nagkwento si nanay tungkol sa kanilang magkapatid. Inakbayan ko siya at sinabing pareho ko silang naiintindihang dalawa. Awang-awa si nanay kay Tia Dina, gusto niya makabawi lalo't alam na ni nanay ang naging pagkakamali niya sa kapatid niya. Hinawakan ko ang kamay ni nanay at sinabing handa rin akong tumulong para mabilis siyang makabawi kay Tia Dina. Sinabi ko sa kanya na kahit na ilang libong pinggan ang ipahugas ni Tia Dina ay huhugasan ko. Patawarin niya lang si nanay. Doon na tumawa si nanay. Namana ko raw sa kanya ang galing ko sa pagpapatawa. Doon ako tumawa at medyo gumaan na rin ang pakiramdam. Huminto kami pansamantala sa paglalakad. Nagkatinginan kaming dalawa. Muli kaming umiti sa isa't isa at alam na namin ang nasa isipan ng bawat isa. Balang araw, magpapatawad na rin si Tia Dina. Pero sa ngayon ay hahayaan lang muna namin siyang iproseso ang lahat. Tao lang naman siya. Nagagalit at nahihirapang magpatawad.
Pero sabi nga nila walang hindi nahihilo at nababago ang oras, hindi ba? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana'y nakapaghatid kami ng aral sa lahat ng tagapakinig ng Barangay LS. Ako ang inyong kapuso at kabarangay at ka-forever, April. Dear Papa Dudo, kapag nagmamahal ang tao, nagiging kampante tayo. Mahalaga yon dahil nararamdaman nating ligtas tayo, kapiling ang taong mahal natin. At yon ang eksaktong naramdaman ko kay Keon na naging boyfriend ko simula pa lamang noong kami ay nasa kolehiyo. Pero bago ako magkwento ay gusto ko munang magpakilala sa inyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Sadie, 31 years old, taga-Pasig at isang private company employee dito sa Makati. Magsisimula ang lahat noong nasa second year college na kami ni Keon. Magkaklase kami na kumukuha ng business course. Kaklase ko na rin siya noong nasa first year ako dahil block section lang naman kami. Doon kami nagka-developan at sinagot ko siya. Isang buwan pagkatapos magpasukan sa unang semestre ng sumunod na taon. Noong mga panahong yon ay pinagsasabay ko ang pag-aaral at pagtatrabaho bilang tendera at kahera sa isang 24/7 na canteen na pag-aari ng tiyuhin ko. Bali ang duty ko doon ay 4 na oras tuwing gabi. At kung wala akong pasok sa eskwelahan, papadudot. Grabe, sarap naman ito. Ito rin, ang sarap. Uy, dahan-dahan ka naman kumain. Baka mabulunan ka. Hindi ko lang mapigilan. Ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na menudo. Tsaka sobrang asim pero malinamnam na sinigang. Ah, ganun ba? Oo, mapapakain talaga ako. Kuha mo pa nga akong kanin, baby. Sige na, please. Ah, sige. Teka lang. Ay, gawin mo na palang dalawa. Ah, sige, teka. Pagsasandok kita. Ayan, gusto ko yan. Excited na ako. Ito na yung 2 rice mo. Salamat, baby. Puka na, dali. Kwentuhan tayo habang kumakain ako. Sure ka ba talaga na busog ka na dun sa kinain mo? Oo, 1 rice lang naman ang kaya ko. Baka magutom ka pa. Mukhang marami pa naman yung ginagawa mo rito. Kakain na lang ulit ako pag nagutom ako. Sige, basta ako kakain na ng marami. Grabe. Sarap talaga nito mga ulam. Magdahan-dahan ka pa rin. Baka mamaya mabulunan ka. Ewan ko na lang sa'yo. Ay, teka. Sino palang magbabayad nitong mga kinain natin? Ha? Ako na. Ayun. Salamat, baby ko. Bigla ko kasing naalala na wala pala akong panlibre sa'yo dahil sakto lang yung baon ko. Alam ko naman yun. Saka ako naman yung nagyaya sa'yo na dumaan muna rito sa kantin nila tito bago umuwi sa inyo. Nabanggit mo kasi na ilang gabi ka nang hindi nakakakain ng maayos. Gawa ng hindi masarap yung ulam na luto ng nanay nyo. Ooy, puro gulay pa. Yun lang kasi kaya ng budget namin tapos petsa de peligro pa. Si tatay hirap na naman makontak para sabihan na magpadala sa amin. Kilala mo ako. Hindi rin ako magulay na tao. Paano ako nilalason pag kumakain ng gulay? Shh! Huwag kang maingay dyan. Ha? Bakit? Baka marinig ka ni tito, lagot ka dun. Bakit nga? Ano bang kasalanan ko? Biro lang. Pero magulay kasing tao yon. Masasarap din yung mga putahing gulay na niluluto niya. Kaya siguradong iismiran ka nun pag narinig ka. Pero ayos lang naman sa'yo na di ako mahilig kumain ng gulay, di ba? Oo naman. Nasa tao naman yon. Ako nga may ibang gulay na hindi kinakain. Kagaya ng okra. Ayoko kasi nun masyadong madulas. Saka hindi ko gusto yung lasa. Ano pa bang gulay ang hindi ko kinakain? Ako, patatas lang kinakain ko. Ay oo nga. Mahilig ka nga sa fries. Sinabi mo pa, inuulam ko pa nga sa kanin yun eh. Totoo? Oo, panalo yun.
Try mo minsan, busog na busog ka. Dami mo talagang alam. Siyempre, mahilig kaya akong kumain. Malas lang kasi di masyadong masarap magluto si nanay. Ultimo adobo, hindi niya makuha yung lasa. Paano hindi makuha yung lasa? Basta, iba-iba yung lasa pag nagluluto siya. Minsan maalat, minsan naman matamis. Napaisip tuloy ako kung may tamang lasa at timpla ba ang adobo. Meron yun. Pero di ko na alam kung ano dahil di naman ako culinary student. Sa bagay. Bakit sa inyo? Anong version yung laging niluluto ng mama mo? Yung manamis-namis. Gusto kasi ng mga kapatid ko yan, kaya nakasanayan ko na rin. Gusto rin yan ng mga kapatid ko. Pero ako, ayoko. Baka kaya nasabi mo lang na hindi masarap magluto nanay mo kasi ayaw mo ng adobo na matamis. Siguro. Kaya nga gustong gusto ko rito sa tiyo mo. Masarap yung luto niya. Sa susunod, yung adobo naman niya ang titikman ko. Pag narinig ka ni Tio, naku siguradong lalaki ulo nun. Okay lang. Totoo naman sinasabi ko. Salamat ulit sa libre, baby ko. Hayaan mo. Pag nakagraduate tayo at nakapagtrabaho, ako naman ang manlilibre sa'yo. Hindi lang sa kantin kagaya nito, kundi sa mga mamahaling restaurant pa. Ikaw talaga. Kumain ka na nga dyan para makauwi ka na. Malapit na rin magsimula yung trabaho ko eh. Sige, ubusin ko lang tong kanin. Mga padudod, kung i-describe ko si Keyon ay masasabi kong crush siya ng lahat. Guwapo kasi siya, makinis ang balat na akala mo ay naliligo sa gatas. Maputi at matangkad at ako naman saktong ganda lang pero may ibubuga naman sa klase. Hindi naman sa minamaliit ko ang aking sarili pero minsan ay napatanong na ako sa kung paano niya ako nagustuhan. Sa amin kasing magkakaklase, ako lang ang working student. Paulit-ulit ko yung tinatanong sa boyfriend ko pero di naman niya masagot. Basta sabi lang niya ay may nararamdaman siyang something o kakaiba para sa akin. Pero hindi rin daw malinaw kung ano. Sa huli ay iniisip ko na lamang na baka ganon talaga pag in love ang tao. May nararamdamang something na hindi maipaliwanag. Sa pagpapatuloy ng aming relasyon dahil nga ako ang may trabaho sa aming dalawa, ng mga panahong yon, ay ako ang gumagastos sa lahat ng date namin. Hirap din kasi ang pamilya ni Keyon sa buhay. May tatay nga siyang OFW pero hindi naman lagi nagpapadala sa kanila. Mas inuuna pa nitong padalhan ang babae nito kesa sa pamilya nila. Kaya nga naiintindihan ko ang boyfriend ko kung galit siya sa tatay niya. Kawawa kasi ang nanay niya at 3 nakababatang kapatid na babae. Mahirap din naman ang buhay namin, lalo't labandera lamang si mama at factory worker naman ang trabaho ng papa ko. Kaya nga sa abot ng aking makakaya ay gusto kong tumulong sa kanila sa pamamagitan ng pagsagot sa sarili kong baon sa eskwelahan. Pero kaming panganay ni Keyon kaya ay naiintindihan ko. Paro kaming panganay kaya naiintindihan ko ang nararamdaman niya, Papa Dudut. Keyon, kumain ka na. Sabi ng nanay mo kaninang umaga ka pa raw hindi kumakain. Tubig ka lang ng tubig. Nagluto pa naman siya ng lugaw. Ayoko. Wala naman ako malasahan. Kahit na. Baka lalo kang magkasakit niyan eh. May sakit na nga ako, di ba? Kaya nga sabi ko baka lalo. Alam kong may sakit ka na. Di ka nga nakapasok sa school kanina eh. Nag-alala tuloy ako. Kaya nagmadali na akong pumunta rito sa inyo nung uwian. Pero aalis ka rin naman mamaya kasi magtatrabaho ka na sa kantin ng tiyo mo, di ba? Ay, oo pero mamaya pa namang 8 p.m. yun. Maaga pa naman no, 6:30 pa lang. Ayaw mo ba talagang kainin tong lugaw na niluto ng nanay mo? Ayoko. Pero may iba akong gustong kainin. Ano? Yung pinabili kong chichirya sa'yo. Ha? Di ba? Nag-text ako sa'yo na bilan mo ako ng chichirya. Gusto ko nun kasi maalat-alat. Teka, wag mo sabihin nakalimutan mo. Hindi ko nakalimutan. Pero seryoso ka ba na yun ang gusto mong kainin?
Oo, mukha ba akong nagjo-joke? Nagtatanong lang naman. Seryoso nga. Tsaka may dala ka rin bang soft drinks? Yung sa lata na malamig na malamig. Paborito ko yun eh. Meron, pero nag-aalala ako sa'yo. Wala pang laman yung sikmura mo. Tapos chichirya at soft drinks na agad ang gusto mong kainin at inumin? Akala ko ba lalo ako magkakasakit kapag di ako kumain? Oo, pero hindi naman junk foods yung ibig kong sabihin na dapat kainin mo. Kung hindi mo papakain yung mga dala mo, mabuti pa umalis ka na lang. Iwanan mo na lang ako. Matutulog na lang ako. Kiyo naman eh. Para ka kasing di nakikinig. Sabi ko ayoko ng lugaw ni nanay dahil wala namang lasa yun. Yung chichirya at soft drinks meron. Baka nga ganahan ako lalong kumain dahil sa mga yan. Huwag ka nang magtampo. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Malaki na ako. Huwag ka na mag-alala sa akin. Ay, o sige, ganito na lang. Papayag lang ako na kainin mo tong mga dala ko sa isang kondisyon. Ano yun? Bibilang kita ng ulam kina tito, yung paborito mo, para naman makakain ka na. Tapos, saka mo kainin yung dala ko. Ayos ba? Kaso wala akong ganang kumain ng kanin at ulam. Parang iba yung gusto kong kainin. Ano? Gusto ko ng pizza, baby ko. Ha? Hindi naman yung mamahalin. Merong bagong bukas na tindahan ng pizza dyan sa kanto namin. Siguradong nadaanan mo yun kanina. Nung nakaraang araw ko pa gustong makabili ng pizza nila. Mura lang naman. 150 pesos lang yata. Hindi naman mura yun. Mas mura na yun kesa sa mga fast food na nasa 400 pesos pataas yung presyo. Sige na, bili mo na ako, baby ko. Ay, kaso baka kulangin pera ko. Sweldo mo naman mamaya, di ba? Ha? Paano mo nalaman? Nabanggit mo kaya na tuwing Biyernes ng gabi ang sweldo mo. Kaya bilan mo na ako. Sige ka, yan na lang chichirya sa soft drinks yung kakainin ko. Wag nga sabi eh. Kaya bilan mo na ako. O sige, bibilan na kita. Basta kumain ka ng marami ha. Siyempre, kakain talaga ako ng marami. Salamat baby ko. Pwede mo bang dagdagan ng chicken wings? Ha? Para kina nanay tsaka sa mga kapatid ko. Gusto kasi nilang makatikim nun pero hanggang tingin lang kami sa tindahan. Meron din dun malapit sa bilihan ng pizza. Sige na baby ko. Promise, kakain ako ng marami tapos iinom ng gamot para gumaling na ako agad. Papadudot, napabuntong hininga na lamang ako sa mga pinabili ng boyfriend ko. Kahit may trabaho ako ay hindi pa rin naman sapat ang kinikita ko para gumastos ng husto. Pero naisip ko na lamang na may sakit siya ng mga panahong yon at noon lang din siya makakakain ng mga pagkain na gusto niya. Napanatag na lamang ako kasi kahit papaano ay may gana na siya. Kaya nga kahit out of budget na ako noon ay binili ko pa rin ang mga cravings ng boyfriend ko. Dinamay ko na rin ang mga nakababatan niyang kapatid at nanay dahil naaawa naman ako na si Keyon lang ang kakain. Sulit naman lahat ng gastos dahil nakita kong masayang-masaya ang boyfriend ko at ganun rin ang pamilya niya. Nagpasalamat naman sa akin ang mama niya at napakwento na bihira lang talaga silang nakakabili ng pagkain sa labas gawa ng kulang na kulang ang budget nila sa pang-araw-araw na mga gastusin. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, naging malapit ako sa pamilya ni Keyon dahil na rin palagi niya akong sinasama sa bahay nila. Doon ko rin nakita ang pamumuhay nila kaya hindi ko maiwasang maawa, lalo na sa mga nakababata niyang kapatid. Nangungupahan lang sina Keyon sa isang maliit na apartment na tatay niya ang nagbabayad. Pero hindi naman ito palagi nagpapadala ng pera na pangsustento sa pamilya dahil babaero ito. Si Keyon ang nag-iisang lalaki sa apat na magkakapatid. Siya ang kuya at tumatayong tatay sa pamilya nila. Kung hindi ninyo na itatanong ay matalino ang boyfriend ko. Palagi siyang nangunguna sa klase namin pagdating sa mga exams at quizzes.
At masayang masaya ako para sa kanya dahil masipag din naman siyang mag-aral. Mataas ang pangarap niya para sa kanyang sarili. Gusto niya raw na mag-abroad pagka-graduate dahil malaki ang kikitain niya doon na pwede niyang ipantulong sa pamilya nila. Ganon din naman ako, Papa Dudut. Mataas ang pangarap ko para sa pamilya at sarili ko. Years later, nasa 4th year na college na kami. At habang unti-unti ko pang tinutupad ang bagay na yon, ay nagpatuloy ako sa pag-working student kahit na medyo nahihirapan ako dahil habang tumatagal ay mas nagiging demanding na ang pag-aaral, Papa Dudut. Naku, ang dami na naman pala nating bayarin sa susunod na buwan, baby ko. Tapos sa isang subject lang yun. Meron pang iba. Kaya nga nagko-compute na ako ng mga gagastusin natin para makapagtabi na ako ng pera. Alam mo naman na hindi rin ganun kalaki yung kinikita ko sa kantin ni Tiyo. Buti ka nga may pambayad na kahit paano. Kumusta naman ako? Hindi naman sa ganun. Anong hindi sa ganun? Alibasa, may trabaho ka tapos ako wala. Ay, siguradong mamomroblema na naman si nanay pag sinabi ko na maraming bayarin. Ganito na lang. Ano yun? Narinig ko kasi na parang aalis na yung boy ni Tiyo, yung tagabuhat niya sa kantin. Tapos tagamaneho na rin ang sidecar niya pag may mga pinipick up sa palengke. Uuwi na raw sa probinsya nila kasi manganganak na yung kinakasama. Doon na lang yata magtatrabaho, kaya sigurado maghahanap si Tiyo ng kapalit. Mabigat din kasi kung siya lang mag-isa sa kantin, kailangan niya ng katulong na lalaki. Teka nga, Ano? gusto mo bang sabihin na pumasok ako sa tiyo mo para kapalit nung aalis na boy niya? Oo? Para naman tayong naglolokohan dito, Sadie. Ano bang problema doon? Malaki. Kasi ano namang alam ko sa trabaho nung papalitan ko, di ba? Hindi naman mahirap matutuhan yung ginagawa niya. Saka nandun naman si Tiyo para turuan ka. Ayoko. Basta, ayoko. Ay, Kiyo naman. Tsaka wala na bang mas matinong trabaho dyan? Anong mas matino? Matino naman yun ah. Alam ko na matino yun, pero nakakapagod yun. Tsaka mainit at magmumukha akong marungis. Paano na lang kung may nakakita sa akin na ganun yung itsura ko? Ano na lang sasabihin nila sa akin, di ba? Sa pagkakaalam ko wala namang masama doon lalo kung kailangan mo ng pera. Saka wala namang trabahong madali. Ang importante, marangal. Merong trabahong madali tapos de aircon pa. Palagay mo sa akin, hanggang pagiging utosan lang ng tiyo mo? Sobra ka naman. Sobra na kung sobra, pero ayoko. Gusto lang naman kitang tulungang kumita ng pera. Lalo na marami tayong bayarin sa school. Saka pansamantala lang naman. Hindi ka naman habang buhay magiging utusan ni Tiyo. Saka mabait naman yun ah. Nagbabayad ng tama at saka libre pa pagkain. Ayaw mo nun? Palagi ka nang makakakain ng paborito mong ulam sa kantin niya. Ngayon naman sinasabi mo na patay gutom ako. Kiyo naman. Saan mo ba napupulot yung mga sinasabi mo? Saan pa ba? E di sa'yo mismo. Wala akong sinabing patay gutom ka. Sinabi ko lang yung mga bagay na pwede mong makuha habang nagtatrabaho ka kay Tiyo. Ang hirap sa'yo, minamasama mo na agad. Nagagalit ka kaagad. Sinong di magagalit? Simula bata ako, hindi ako pinagtrabaho ni nanay. Sigurado pag nalaman niya yung mga gagawin ko dun sa tiyo mo, hindi rin niya ako papapasukin. Gusto nun sa opisina ako magtrabaho, hindi sa ganung klase ng lugar. Kung makapagsalita ka parang napakaruming lugar nung kantin ng Tiyo ko ah. Ikaw may sabi niyan, hindi ako. Alam mo, ewan ko sa'yo. Kung ayaw mo, edi wag mo. Ikaw na nga tinutulungan para kumita ng pera eh. Baby ko naman. He, wag mo ako ma-baby-baby dyan. Sorry na. Ayaw ko lang talaga nung trabahong inaalok mo. Alam mo namang kilala ako sa school natin, di ba? Tapos pagbubuhatin lang ako ng tiyo mo at gagawing driver ng pedicab niya. Wala ngang masama. Alam kong wala naman talaga, pero ayoko pa rin. Makakabawas kaya sa kagwapuan ko yun. Ewan ko na talaga sa'yo. Huwag ka nang magalit sa akin. Hindi naman ako galit.
Nagulat lang ako sa katwiran mo. Kasi para mo namang sinabi na hindi maganda yung trabaho ko. Lalo dun ako sa kantin nila Tiyo nagtatrabaho. Hala, hindi ganun yung ibig kong sabihin, baby. Yaan mo na. Totoo rin naman na mahirap magtrabaho doon lalo kapag maraming customer. Mainit din pag tirik ang araw. Tapos marami pang hugasin. Hindi na nga ako magkanda-ugaga minsan eh. Minsan nga napapasabi na lang ako na pagod na ako at ayoko nang magtrabaho. Pero wala naman akong choice. Papadudot aaminin kong nadismaya ako sa mga sinabi ni Keyon pero ayoko naman siyang pilitin na pumasok sa pinagtatrabahuhan ko para pumalit sa paalis ng boy ni Tiyo. Baka kasi katulad ko ay mahirapan din siyang mabalanse ang pag-aaral at pagtatrabaho. Kaya nga pinabayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin sa buhay niya pero hindi ko lang maiwasang malungkot at magtampo sa kung paano niya ako pinatunguhan ng araw na yon. Lalo na ang ending noon ay inutangan niya pa ako. Napaisip tuloy ako kung ang tingin na lang ba niya sa akin ay utangan ng pera at tagabili ng mga gusto niya. Pero alam din naman ni Keo na mahirap lang ang pamilya namin. Kaya nga ako nagpupumilit na tumulong kina mama at papa sa pamamagitan ng pag-working student. Hindi ko alam kung nakalimutan na niya yon o sadyang naging kampante na lamang siya. Na palagi akong may mahuhugot na pera sa tuwing may gusto siyang ipabili sa akin at may uutangin siya. Sa kabila ng lahat ay pinili ko pa rin na maging maunawain. Saka malapit na rin kaming graduate ng mga panahong yon. Kapag pareho na kaming nagtatrabaho ni Keo, nakikita na rin siya ng sarili niyang pera. Hindi nagtagal ay dumating na nga ang araw ng aming graduation. Fast forward. Nakapasok kami sa magkahiwalay na kumpanya pero isang buwan pa lamang ay umalis na doon ang boyfriend ko. Ayaw daw niya sa management nila. Masyado raw maraming rules and regulations na nakakalito para sa kanya kaya naghanap na lamang siya ng ibang mapapasukan. Pero hindi yun naging madali dahil mas naging mapini siya. Dahil sa ako lang naman ulit ang may trabaho sa amin ng mga panahong yon. Ako ulit ang may sagot sa lahat ng gastusin namin ni Keyon sa tuwing lumalabas kami para mag-date, papadudot. Ay, grabe. Thank you sa libre, baby ko. Nabusog ako sa kinain natin, baby ko. Tingnan mo, laki tuloy ng tiyan ko. Buti naman nabusog ka. Ang sungit-sungit mo na kanina nung gutom ka eh. Ako pa pinapila mo. Kagagaling ko nga lang sa trabaho. Pagod din kaya ako. Sorry na, sinundo naman kita eh. Wow, thank you ha. You're welcome. Alam mo, hindi ka ba talaga makahalata? Makahalata saan? Sa sitwasyon. Basta, yun na yun. Ayoko na mag-explain sa'yo. Feeling ko kasi hindi ka nga nakakahalata. Nakakahalata ako kung meron. Pero wala naman eh. Tsaka bakit ka ba nagagalit? Hindi ako galit. Hindi raw. Pero nakataas na yung isang kilay mo. Tapos kunot na rin noo mo. Ewan ko sa'yo. Teka nga, malapit na ba period mo? Ano namang paki mo dun? Kasi ang taray-taray mo na eh. Nagkakaganyan ka lang naman tuwing magkaka-period ka na. Katatapos ko lang, di ba? Ay, oo nga pala. Ay, ewan ko talaga sa'yo, ang hirap mong kausap. Matino kaya akong kausap. Ikaw yung bigla-bigla na lang nagagalit dyan. Bakit? Dahil ikaw yung nag-order imbis na ako? Malamang. Ako na nga yung nagbayad, di ba? Pag-o-order na nga lang ang gagawin mo, hindi mo pa ginawa. Dami mo pang rason. Napaka mo talaga. Rason naman talaga na masakit tiyan ko. Kasi di pa ako nagla-lunch. At bakit mo sinusumbat na ikaw ang nagbayad? Mura lang naman itong mga kinain natin. Magkano lang to oh? Fast food lang tong kinainan natin. Saka ka naman umbat kung sa mga 5-star restaurant mo ko nilibre. Aba, talaga naman. Totoo naman sinabi ko. Makapagreklamo ka, akala mo talaga. At ikaw, kung makapagsalita ka, akala mo hindi ka nabusog dyan sa mumurahing pagkain na kinain mo ah. Nag-thank you na ako sa'yo, di ba? Hirap sa'yo, hilig mong manumbat. Porke ikaw may trabaho sa atin, pinamumukha mo na sa akin na palagi mo ako nililibre? Bakit? Hindi ba? Grabe ka.
Parang hindi mo ako boyfriend. Boyfriend kita, pero paano naman ako? Girlfriend pa ba trato mo sa akin? Oo naman. Kaya nga sinundo kita kanina sa opisina nyo, di ba? Sinundo mo nga ako pero panay naman ang reklamo mo. Sobra ka naman. Hindi ba pwedeng masakit lang talaga tiyan ko? Sabi mo naman gusto mong mag-date tayo kasi namimiss mo na ako. Ay, wag na nga nating pag-usapan. Sumasakit lang ulo ko. Ikaw masyado ka mainit. Dapat chillax ka lang. Kalmahan mo. Wag na nga sabi natin pag-usapan. Ang kulit mo rin, no? Sorry na. Kasasabi ko lang na kalmahan Sige ka, 24 ka pa lang pero baka magka-wrinkles ka agad. Ewan ko sa'yo. Joke lang. Kumusta na pala yung paghahanap mo ng bagong trabaho? Okay naman. Wala pa rin ako nahanap. Sabi mo may interview ka kaninang umaga. Hindi ko pinuntahan. Ha? Bakit? Di ko trip yung office. Ang taas masyado. Piruin mo, nasa 18th floor. Paano ko masira yung elevator? Ano yun? Aakitin ko gamit hagdan? Ayoko nga. Kaya hindi nila ako pumunta. Nang dahil lang dun? Hindi ka na tumuloy? Parang ang babaw naman. Hindi kaya mababaw yun. Yung office nyo nga, nasa 20th floor. Tapos pag nasira elevator nyo, lagi mong nirereklamo sa akin na naghahagdan ka. Hindi naman madalas yun. At saka nagpagawa na ng spare elevator yung building namin. Kaya kahit masira yung isa, meron pang isa na pwedeng gamitin. Kahit na, natrauma ako dun sa kinuwento mo kaya ayoko na lang. Kaso sayang naman. Maganda pa naman yung company at saka malaki yung starting salary na offer nila. Aanhin ko naman yun kung ipanggagamot ko lang din sa nabasag kong tuhod. Gawa ng pag-akyat sa hagdan. Alam mo, ewan ko sa'yo. Hindi ko alam kung anong klaseng pag-iisip meron ka. O sadyang wala ka lang sa hulog magtrabaho. Dami mong reklamo? Nakakainis ka na. Papadudot, hindi ko akalain na susobra sa budget ko ang nagastos ko sa date naming yon ni Keon. Kunina nang na-realize kong umorder pala siya ng take-out para pasalubungan ng pamilya niya. Nahiya na lamang ako na tanggihan ang order niya dahil naisip ko na tama rin naman siya sa sinasabi niyang magiging masaya ang nanay at mga kapatid niya. Pero aminado akong sumama ang pakiramdam ko ng mga panahong yon at nanahimik na lamang hanggang magkahiwalay kami ng landas ni Keon. Ni singkong butas, walang nilabas ang boyfriend ko. Hindi rin siya nag-insist na ihatid ako kahit man lang sa tapat ng bahay namin kasi marami raw siyang dala. Uwing-uwi na raw siya noon para mainit pa niyang maibigay ang pasalubong niyang pagkain sa pamilya niya. Inintindi ko na lamang siya dahil kaya ko namang umuwi ng mag-isa. Pero sa loob-loob ko, alam ko hindi tama ang ginawa niya. Na-realize ko rin na hindi pa pala niya ako nililibre sa mga date namin simula noong naging kami. Ako lahat ang sumasagot dahil ako ang may trabaho, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, aminado akong dumating na ako sa point na kinumpara ko na ang relasyon namin ni Keon sa relasyon ng mga kaibigan at mga kaopisina ko. At doon ko nga na-realize na kahit matagal na kami ay kulang na kulang talaga ang effort ng boyfriend ko sa aming relasyon. Bukod sa hindi niya ako nililibre kahit buko juice ay hindi rin sweet si Keon. Hindi siya nagbibigay ng bulaklak o kahit na love letter sa akin lalo na tuwing Valentine's Day at birthday ko. Ang tanging pagkakataon lang na natatandaan kong naging sweet siya ay noong niligawan niya ako. Tuwing may sakit siya at hihingi ng mga kung ano-ano o magpapabili. Akala ko kapag tumatagal ay magbabago rin siya. Pero parang sa nakikita ko ng mga panahong yon ay hindi pa rin pala papadudot. Mabilis na lumipas sa mga araw, may napasukan ng trabaho si Keon pero palagi niyang kinukumpara ang mga sweldo namin. Minimum wage earner kasi siya pero may chance naman tumaas pag maayos ang performance niya. Kung tutusin ay lamang lang naman ang 2,000 ang sweldo ko sa kanya pero palagi niya yung ginagamit upang magpasalo sa akin sa lahat na lang ng pagkakataon. Aminin kong dumating na ako sa punto na napagod at nagsawa na lamang ako
sa takbo ng relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Grabe! Ang sarap naman ng mga pagkain sa restaurant na to. Kakaiba yung lasa tapos ganda pa ng service. Feeling ko tuloy hari at reyna tayo. Siyempre, kasama yun sa binabayaran sa kanila eh. Pero tama ka naman na masarap naman mga pagkain nila. At worth it. Babalik-balikan mo pag may budget ka. Speaking of bayad, may extra money ka ba dyan, baby ko? Ha? Extra money ka ako. Pambayad lang sa mga kinain natin. Wala akong extra money. Sakto lang pang kape natin tong dala ko. Ganun ba? Oo, bakit? Ngayon ko lang kasi na-realize na hindi ko pala dala yung wallet ko. Kiyo naman. Sabi mo ikaw magbabayad ng mga kinain natin, di ba? Kung todo ka pa ng order ng kung ano-ano tapos... Alam ko naman yun. Pero anong magagawa ko kung naiwan ko pala wallet ko? O anong gusto mong gawin ko? Eh wala rin naman akong extra money dito. Ang usapan, akong bahala sa kape natin. Tapos ikaw magbabayad ng kinain natin sa lunch. Tapos ang ending, ako na naman ang pagbabayarin mo. Sadie naman eh. Kung makapagsalita ka, parang hindi kita babayaran pag nakauwi na tayo ah. O bakit? Hindi mo naman talaga ako binabayaran, no? Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Ay, bigla ka yatang nagkaroon ng amnesia. Ewan ko sa'yo. Mas ewan ko sa'yo. Sa katotoo naman ang sinabi ko ha. Hindi lang naman ngayon naiwan ang wallet mo. Maraming beses na kaya. Sabi-sabi ka naman nilibre, pero ang ending ako pa rin magbabayad. Tapos hindi mo naman ako binabayaran. Kinakalimutan mo na lang yung mga utang mo sa akin. Kung makapagsalita ka, parang di mo ako boyfriend ah. Boyfriend kita. Pero pagod na akong dalhin ang relasyon natin. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Alam mong ibig kong sabihin. Matalino ka, di ba? Top student ka nga ng klase natin. Magaling ka. Pero bakit parang ang bobo mo naman yatang umintindi? Matagal na akong nagtitiis sa kung ano lang yung kaya mong ibigay na effort sa relasyon. Umaasa ako na magbabago ka. Na marirealize mo na girlfriend mo ko kaya dapat tratuhin mo ko ng maayos. Don't get me wrong ha. Maayos naman ang trato mo sa akin. Pero kulang na kulang talaga. Wala ka ring provider's mindset eh. Ako yung palagi mong pinapasalo ng lahat ng bagay. Lalo na sa pera. Eh alam mo namang hindi ako mayaman. At kahit mayaman pa ako, ikaw ang lalaki sa relasyon. Pero bakit pabuhat ka? Ang sakit mo naman magsalita. Sorry, pero punong-puno na kasi ako eh. Akala ko magbabago ka, pero mukhang umaasa lang ako sa wala. Napagod na lang ako sa ganitong setup natin. Feeling ko na pag-iwanan na kita, tapos ayaw mo naman umusad. Kontento ka na lang sa kung anong lagay mo sa buhay, basta nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw at nakakahinga pa. Alam mo, mabuti pa, iwanan na kita dito. Sandali! Saan ka pupunta? Hindi ba halata? Aalis na ako. Huwag mo akong iwan dito, Sadie. Wala akong pambayad sa kinain natin. Please naman. Problema ba yun? Eh di maghugas ka ng pinggan dyan. Sadie naman eh. Please, huwag ka naman ganyan sa akin. Gets ko naman yung mga sinabi mo. Kaya nga naiiya ako sa'yo. Hayaan mo, makakabawi rin ako sa'yo. Pangako, this time, di na ako sasabit. Basta bigyan mo lang ako ng isa pang tsansa. Hindi ka ba nakakaintindi? Pagod na nga ako. Pero mahal mo pa ako, di ba? Mahal pa natin ang isa't isa. Please naman, matagal na tayo eh. Huwag mo naman basta-basta itapon yung pinagsamahan natin. Willing naman ako magbago. Buti nga, sinabi mo mga pagkukulang ko eh. So kung hindi ko sinabi, hindi mo pa mahahalata? Halata ko naman pero iba pa rin yung sinabi mo. Sorry na baby ko. Huwag mo akong iwanan. Promise, magbabago na ako. Please? Ay, naku Kiyon. Nakakainis ka talaga. Sorry na talaga. O sige, pagbibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Pero last na to ha. Oo, salamat baby ko. Huwag mo nga ako ma-baby-baby. Naiinis pa rin ako sa'yo. Sorry na nga. Pero pwede bang bayaran muna natin tong kinain natin para makaalis na tayo rito sa restaurant? Kasi kanina pa tayo pinagtitinginan ng mga tao. Medyo nakakahiya na eh. Wala nga akong extra money, di ba? I-card mo muna.
Babayaran ko na lang pag uwi natin. Don't get me wrong, mahal ko po si Keon ng mga panahong yon, Papa Dudut. Pero pagod na ako sa palagiang pagsalo sa kanya sa tuwing kailangan niya ako. Hindi naman po ako convenience store na available 24/7 para sa mga pangangailangan niya. Hindi rin po ako ATM na may mailuluwang pera at takbuhan niya kapag nagigipit siya. Marami akong pangarap para sa amin ni Keon pero isang araw ay nagising na lamang ako sa realidad na baka ako na lang ang nangangarap mag-isa at nanghahawak sa aming relasyon. Alam ko na walang perpektong relasyon at may mga couple na nagsisimula bilang mahirap na umasenso naman sa dulo. Gawa na rin ang pagsisikap. Nagsisikap naman ako, alam ng Diyos yan. Pero parang hindi ko nakikitaan ang pagsisikap si Keon. Kaya nga hindi niyo ako masisisi kung ginusto ko na lang na makipaghiwalay sa kanya ng mga panahong yon. Pero dahil senserong pakiusap niya na bigyan ko pa raw siya ng isang tsansa, aaminin kong naantig ang puso ko at nakonsensya. Nang hinayang ako sa ilang taon naming pagsasama kaya nga nakumbinsi akong patawarin siya. Kaya lang ay hindi pa rin nagbago si Keon. Plinano ko na lang talagang makipaghiwalay sa kanya for good pero hindi yon natuloy dahil naman sa pandemic. Aminado ako malaking bagay na nandyan si Keon lalo at naapektuhan ng husto ang mental health ko. Marami kasi sa mga kamag-anak namin ang kinuha ng sakit na COVID-19. Makaraan ng 2 taon, taong 2022 nang may ginawang boyfriend ko na sa hinagap ay hindi ko naisip na magagawa niya sa akin, Papa Dudut. Ano bang iniiyak-iyak mo dyan? Nagtatanong ka pa talaga? Malamang umiyak ako kasi nakikipaghiwalay ka sa akin. At bakit hindi ako makikipaghiwalay? Sige nga. Baka nakakalimutan mo. Umamin ka ngayon lang na nabuntis mo yung kaopisina mong babae. Oo nga, pero Pero ano? Hindi mo pananagutan yung nabuntis mo? pananagutan ko naman. Pero mahal kita eh. Mahal daw. Pero bumuntis ka ng iba. Bang klaseng pagmamahal naman yan, Kiyon? Hindi ko naman sinasadya yun. Lasing lang kami pareho tapos, ayun, nagkagulatan na lang. Wow! Akala mo ba pinanganak ako kahapon? Para sa kaalaman mo, hindi ako naniniwala sa palusot mo. Hindi raw sinasadya. Alam mo nung una pa lang pinagsesilosan ko na yung kaopisina mo na yan. Ilang beses kitang sinabihan na layuan mo ang babaeng yan, di ba? Pero anong sagot mo? Masyado akong OA, wala ka namang ginagawang masama, bla bla bla. Pero anong ginawa mo? Binaliwala mo ko. May nangyari sa inyo ng babaeng yan. Tapos ngayon, nabuntis mo na siya. Sorry na, Sadie. Hindi ko talaga sinasadya. Ewan ko ba naman sa sarili ko? Ewan ko talaga sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Parang awak mo na. Huwag mo akong iwalayan. Ano palagay mo sa akin? Tanga? Oo, naging tanga na ako ng ilang taon. Lalo na nung binigyan pa kita ng tsansa nung nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Sana hindi na lang pala. Sana hindi na lang ako naawa sa'yo nun. Sana iniwan na lang kita sa restaurant at hinayaan kang mamroblema kung paano mo mababayaran yung mga kinain natin. Kasi kasalanan mo naman. Ang tanga-tanga ko nun kasi hinayaan pa kitang bigyan ako ng mas malaking rason para saktan ng husto. Sobra ka naman kung makapagsalita. Malaki rin naman natulong ko sa'yo nung pandemic ah. Di ba sabi mo, buti na lang nandun ako para may karamay ka? Oo, at nagpapasalamat naman ako sa bagay na yon. Pero wag mo nang asahan na gusto ko pa rin makisama sa'yo. Lalo't niloko mo ko at sinira mong tiwala ko. Saka ang kapal na mukha mong isumbat sa akin yung ginawa mo nung pandemic. Hindi ka nga nagbago kahit na binigyan na kita ng tsansa na magbago. Ikaw pa rin yung dating Kiyon na pabuhat. Walang pangarap para sa relasyon natin. Nakakasawa na, kaya bahala ka na sa buhay mo.
Pinilit ko naman eh. Sinubukan ko. Nagtiyaga ako sa trabaho ko kahit na mababa ang sweldo kasi naniwala ako sa sinabi mo na magbubunga rin yung pagsisikap ko. Na makikita rin ng mga boss ko na may potensyal ako. Pero hindi naman nangyari. Sa lagay, kasalanan ko pa rin ba yun? Nagtiyaga ka nga. Hindi ka nga umalis. Pero wala ka rin namang ginawa para makita ng mga boss mo yung potensyal mo. Tuwang-tuwa ka pa nga habang binibida mo sa akin na nagkunwari kang walang alam sa opisina nyo para hindi ka mautusan. O sige, sabihin mong hindi. Masasakal kita. Totoo naman. Pag marami kang alam, sa'yo ipapagawa. Nakakapagod kaya yun. Katwiran mo, Bulok. Diyan ka lang talaga magaling. Sorry na, baby ko. Huwag mo nga akong tawagin yan. Nandidiri ako sa'yo. Simula sa araw na to, nakikipaghiwalay na ako sa'yo, Kiyon. Please, Sadie. Huwag mo ako iwan. Huwag ka makipag-iwalay sa akin. Mahal na mahal kita eh. Patawarin mo na ako. Anong gusto mong gawin ko? Gusto mo bang lumuda ko? Sige, gagawin ko. Luluda ko para patawarin mo lang. Pwede ba? Tumayo ka nga. Lalo lang nadadagdagan yung galit ko sa'yo eh. Sorry na kasi. Sorihin mo mukha mo. Tapos na tayo. Papadudot na tuloy ang pakikipaghiwalay ko kay Keon ng araw na yon. Tangan na lang talaga kung mananatili pa ako sa piling niya matapos niyang gumawa ng napakalaking kasalanan sa akin. Hindi kaya biro yung makabuntis ka ng ibang babae habang may karelasyon. Grabe talagang sakit ang naramdaman ko sa kamay ng ex-boyfriend ko ng mga panahong yon. Pero sa kabila ng lahat ay kinaya ko pa rin, Papa Dudut. Umusad ako at nagpatuloy sa buhay. Malaking tulong din ang pamilya ko para tuluyan akong makapag-move on sa nasira naming relasyon ni Keon. Tuluyan ko na rin pinuto lahat ng komunikasyon ko sa kanya. Blinak ko siya sa social media at sa cellphone. Pero nitong 2025 lang ay nagulat ako dahil may nag-text sa akin na hindi ko kilalang number. Yun pala ay si Keon, hindi na niya sinabi kung paano niya nakuha ang number ko pero laman ng text message niya. Ang pakiusap na kung pwede ko raw ba siyang pahiramin ng pera dahil may sakit ang kanyang anak. Walang-wala raw siya noon at kamamatay lang din ang asawa niya na siyang nanay ng anak niya. By the way, pagkahiwalay namin ay nalaman ko na lang na kinasal sila sa huwes ng babaeng nabuntis niya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Kung dapat ko pa bang buksan ang communication ko kay Keon. Aminado kasi ako na naaawa ko sa kanya nung nabasa ko ang mensahe niya at sinapit niya. Pero natatakot ako na baka maabuso niya ulit ako katulad ng dati. Maraming salamat po, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-ere ang storya ng buhay ko. More power and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Sadie.